Gagawa tayo ngayon ng basic slideshow na may basic controls. Yan, kung napapansin nyo, palipat-lipat ng image. Pero pwede nyo siyang ilipat gamit ang controls. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pwede din i-pause. Saka pwedeng i-play. Yan, tutuloy siya. Tapos pwedeng i-pause, pwede din ilipat. Lipat natin sa 1. Pwedeng i-play, tutuloy sa 2. Yan. Okay, gawa na tayo. Una, gumawa kayo ng folder. Sa akin may pangalan na image slideshow. Sa loob ng folder na yun, gumawa kayo ng folder na images. Sa loob ng images folder, dito nyo lalagay yung mga image files nyo. Sa akin may pangalan na 1, 2, 3. Sa inyo, pwede nyo palitan kahit anong pangalan na gusto nyo. Okay, dito tayo balik tayo sa folder. Dito nyo sisave yung ginawa nyo slideshow, yung HTML file na yun, para iisa lang sila ng directory ng images. Tayo ngayon sa Notepad++. Papaliwanag ko na lang ginawa ko para mas mabilis tayong matapos at para mas madaling maintindihan. Una, gumawa ako ng dalawang div. Ang unang div ay may ID na SW1, siya yung may hawak ng slideshow. Pangalawang div may ID na SW2, siya yung may hawak ng mga controls. Ito yung mga yon: button 1, button 2, button 3, button ng pause at play. Dito naman tayo sa JavaScript. Una, gumawa ako ng mga variables. Itong unang variable SW1, ina-access natin yung dev1 o yung dev ID SW1. At ang nasan na variable, itong ang nasan na variable, siya yung mag-access dito sa array element o yung mga images natin. Nalagay natin images. Itong 1, 2, 3 images natin. Kung papansin nyo, nilagay ko 0. Yan yung starting point ng image natin. Dito sa array, ang may index number na 0 ay ang first element o ang image 1. Yan. Kaya yung unang image na papakita niya ay image 1. Pag nag-run na yung function, nag-increment siya by 1, ang papakita niyang next ay image 2. Pag nag-run na ulit, nag-increment by 1, papakita niya image 3. Ganun lang yun. Dito naman tayo ngayon sa function slideshow underscore ko. Ito yung nagpapagana ng buong slideshow natin. Basically, yung ginagawa ng function na to, sa bawat pag-run niya, iba-iba yung image na pinapakita niya dun sa SW1 div. Depende sa value ng nasan na. Kaya pag yung value ng nasan na dito ay 0, ina-access niya yung array element na may index number na 0. Dito sa array, ang may index number na 0 ay ang first element o ang image 1, 1.jpg. So, ibig sabihin, yun yung papakita niya. Pag 0 nakalagay dyan, ang ipapakita niya ay yung 1.jpg. Okay, try natin. Tanggalin muna natin yung nag-increment. Saka yung set timeout. Okay, control save. Click natin yung run, launch in Chrome. Yan, yung image 1 lang yung pinapakita niya, yung unang image. Tignan nyo yung sa file path o sa source. Yung source nakalagay images/1.jpg. Okay, balik na tayo. Balik na sa dati. Okay, tuwag muna. So, pag nag-increment na siya, pag nag-run ulit, paliwanag ko lang, pag naging 1 na siya, ang papakita niya image 2. Run natin. Yan. Kanina, image 1. Dito, image 2. Check natin yung source. Ayun o. Image 2 na siya. O, 2.jpg. Balik ulit tayo. Sa huling item natin, magiging yung index number magiging 2. Run natin, launch in Chrome.
Yan. So, ibig sabihin, sa bawat pag-run ng function na yon, papakita niya yung image 1. Pag nag-increment, image 2. Pag nag-increment ulit, image 3. Ganun lang yun. Okay, balik na natin sa dati. Papaliwanag ko lang yung if condition saka yung iba. Dito sa if condition, if pag na yung nasan na variable ay mas malaki dito sa length ng ayos ng imahe o yung array length natin, ibabalik natin yung nasa 0 para magsimula ulit. Bali, ito yung resetter natin. Bakit may -1? Papakita ko para mas madaling maintindihan. Okay, save. Run natin. Yan. Okay, image 2, image 3. Yan yung dahilan kung bakit tayo nag-1. Kasi, sobra tayo. Okay. Balik natin yung -1. Bali, yung trabaho nito ay resetter. Siya yung resetter. Ibig sabihin, pag natapos niya na yung array, babalik niya na sa simula. Okay, dito, sa simula. Yan, nag-increment. Dito na siya sa image 2, nag-increment sa image 3. Tapos yung trabaho nito, babalik niya sa 0 para bumalik dito sa simula, sa image 1. Okay? Ito naman, dito sa loob ng dev na to, sa SW1 dev, gumawa tayo ng image element para mapakita natin yung image. Ganun lang yun. Depende sa value ng nasan na variable. Tapos ito naman, ito yung nag-i-increment. Ibig sabihin, siya yung nagpa-plus 1. Kaya pag 0 plus 1, nagiging 1. Nagiging 2. Siya yung taga-increment natin para iba-iba yung image na ipakita ng dev na to. Etong ST naman, itong set timeout, yung nilagay nating function dito, i-run niya depende sa nilagay nating milliseconds. Ano ba yung nilagay nating milliseconds dito? 2000 milliseconds o 2 seconds. So, ang ibig sabihin nito, every 2 seconds, i-run niya yung function na to. Kaya sa bawat pag-run, nag-increment na to. Kaya nag-iiba yung value nito. So iba-iba yung image na pinapakita nito. SW1. Oops, ano pa kaya? Yun lang. Dito naman tayo ngayon sa dalawang huling function. Ang function pause and play saka yung function remote controls. Unahin muna natin tong function remote. Itong function na to. Kung mapapansin nyo, meron siyang parameter na remote number. Ginagawa ng function na to ay siya yung tagalipat. Ito, papakita ko. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siya yung tagalipat. Kung anong value ng remote number na to, itong parameter na to na remote number, ilalagay natin dito sa nasan na variable. Tapos ito naman, itong SW1, ipapakita niya yung image depende sa value ng nasan na. So, ibig sabihin, ito, pag clinic yung button 1, on click, pag clinic, tatawagin natin yung function na remote, tapos magpapasa tayo ng value na 0. So ibig sabihin, yung value ng remote number na to ay 0 pag clinic yung button 1. Tapos ipapasa natin yung 0 na yon dito sa nasan na variable para maging yung value niya maging 0. So, ibig sabihin, yung ipapakita niyang image ay
yung array element na may index number na 0. So, ito siya. Yung image 1 o yung 1.jpg. Okay, try natin. Ito, click natin yung 1. Yan yung image 1. Ito naman yung image 2. Ito yung 3. So, ibig sabihin, nakadepende yung papakita niya dito sa value nito. Etong nasa naman na to, nakadepende yung value niya dito sa remote number. Etong remote number na to, yung value niya depende sa makiklik na button. Pag tinawag siya, magpapasa ng value. Kung ano yung value na pinasa, yun yung ipapakitang image. Ganun lang yun. Okay, next. Dito tayo sa huling function na to, itong function post. Okay, dalawa lang to. If and else condition. If yung post play, ito yung post play. Kung natatandaan nyo sa una, na-access natin yung input na may ID na post play. Ito siya. Ina-access natin siya. Ngayon, if yung post play value is equal to post, pag yung value ng input na to ay equal to post, yan, i-run niya yung code na to. Pero pag hindi naman post yung value ng post play na yun, input na yun, i-run naman to, itong else condition na to. So, pag post yung value, nag-run to. Una, i-clear niya yung set timeout. I-clear niya yon. Ano ba yung ST na yon? Ito yung set timeout natin. Yung set timeout natin, ni-store natin dito sa variable na ST para ma-clear natin siya. Yan. Pag na-clear yan, titigil na mag-run tong slideshow ko function, yung nagpapa-slide sa mga image natin. Okay, tapos pag tumigil na siya mag-run, pag na-clear na yung set timeout, papalitan natin ngayon yung value ng post play ng play. Okay, papalitan natin yan ng play, parang ganito. Post natin, ayan, magiging play na yung value. Pag play na natin, pagpapalit ulit ng value. Dito naman tayo ngayon sa else. Else, pag hindi na pag hindi na play yung value ng post play input, papaganahin natin ngayon yung function kasi tumigil na siya, 'di ba? Papaganahin natin ulit yung function na slideshow ko. Ito, papatakbuhin natin siya ulit. Tapos papalitan lang natin ng value na post. Parang ganun kanina. Ito. Yan, pinatigil natin. Tapos pag ginagana natin, magiging post ulit yan. Yan, gagana na siya. Diba? Pinatigil, pinandar. Ganun lang yun. Ano pa kaya? Ito pala. Ito, pag nag-load na yung page, i-run niya to. Yun lang. Tapos pag nag-unrun na to, eto na bahala ng mag-run ng paulit-ulit tong function na to. Siya na yung nagpaparan ng slideshow underscore ko ng paulit-ulit. Eto na siya. Eto yung nagpapagana dun.